PNPA Sinaglawin Class of 2025 Tubong Oriental Mindoro. 6 na pasok sa top 10 pawang mga kababaihan. Vice President Sara Duterte kasama umano sa listahan ng mga susunod na aarestuhin ng International Criminal Court. Commandants ng Philippine at Japan Coast Guards nagpulong sa Maynila ngayong araw. Pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa pinag-usapan. Nasa 200,000 trabaho sa loob at labas ng bansa. Iaalok ng DOLE sa isasagawang job fair kasabay ng Labor Day. Bilang ng mga residenteng apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan na dagdagan pa. Ilan pang evacuation centers sinihahanda na rin. Philippine Consulate nagbabala laban sa mga peking fundraising para umano sa mga biktima ng Lapu-Lapu Day attack sa Canada. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, April 29, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panauhing pandangal sa 46th Commencement Exercises ng Philippine National Police Academy o PNPA Sinaglawin Class of 2025 sa Silang Cavite. Tubong Oriental Mindoro ang class valedictorian ngayong taon. Mula sa Silang Cavite, may report si Nel Maribuhok live. Nel, ilan na ang kabuang nagtapos ngayong taon sa PNPA? Yes, Ella, mula 25,811 na Philippine National Police Academy applicants, 206 ang nagsipagtapos ngayong taon. Ang nanguna sa Sinaglawin class at makatatanggap mamaya ng presidential kampilan ay si Cadet Mark Joseph Vito na taga-Oriental Mindoro. Ang rank 2 naman ay nakuha ng taga-Leyte na si Cadet Cristina Asidre na tumanggap naman ng Vice Presidential kampilan. Ikatlo naman na makatatanggap naman ng Secretary of the Interior and Local Government o DILG kampilan ay ang taga-Negros Occidental na si Cadet J. Shiver Rocaberte. Sa kadeteng pasok sa top 10, 6 na rito ay mga kababaihan. Alas 10 ng umaga, dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito sa Silang Cavite. Budyat ng simula ng 46th Commencement Exercises ng PNPA. Kasama ni Pangulong Marcos, sina DILG Secretary John Vic Remulla at Presidential Communications Secretary J. Ruiz. Hindi naman dumating dito sa event si Vice President Sara Duterte na nasa listahan ng mga bisita. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang programa nitong graduation ceremony at abangan na lamang natin ang magiging talumpati ni Pangulong Marcos. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Inihayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na gagamitin niya ang bagong kaso na isinampa sa kanya at maraming iba pa para sa kanyang asylum application. Ang kasong qualified human trafficking ay kaugnay ng operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Narito ang report ni Dante Amento. Sinampahan ng kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kasama sina Cassandra Leong at marami pang iba. Kaugnay ito sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Porac, Pampanga na sinasabing sangkot sa iligal na gawain tulad ng illegal recruitment. Ayon kay Department of Justice o DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., naisampa ang kaso sa Regional Trial Court ng Angeles, Pampanga. Kay Ginoong Harry Roque, kay Attorney Roque, makita mo naman makasama doon na
siya mismo nanggaling sa kanya, abogado siya ng Whirlwind. Tapos may lumabas doon na siya ay pumunta. Kahit yung sinasabi lamang niya na abogado lamang siya ng Whirlwind, siya ay pumunta sa office ng PAGCOR upang ipakiusap ang application ng Lockout 99 para ma-renew yung kanilang IJL. So makikita mo, may kinalaman talaga siya sa pagpundar, sa pag-organize ng illegal pogo na to kung saan may human trafficking na naganap. Ayon kay Yusek T, kapag mayroong warrant na ilalabas ang korte, ang mga wala dito sa bansa ay tuturing na fugitive at posibleng kansilahin ang passport. Ipapaalam din nila sa Dutch government ang kaso ni Roque. Nanindigan naman si Roque na political persecution ang ginagawa sa kanya ng Marcos administration. Binigyang diin ito na walang human trafficking at ebidensya na siya ay nang-recruit o kumuha ng mga Chinese o Filipino worker para sa forced labor at prostitusyon. Isasamaan niya nito ang bagong kaso para sa kanyang aplikasyon para sa asylum bilang biktima ng political persecution. Hindi anya ito pagtakas dahil may kasalanan siya, kundi paggamit ng kanyang karapatan para sa asylum. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang palitan ng pahayag ng kasalukuyang administrasyon at pamilya Duterte kaugnay ng iba't ibang issue ngayon sa bansa. Kabilang narito ang umunoy planong pagpapabagsak sa pamilya Duterte na mariin namang itinanggi ng Malacanang. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Ang mga tao ang pasagutin. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos mariing itanggi ng Malacanang ang aligasyong planado ng administrasyon ang mga hakbang upang pabagsakin ang pamilya Duterte. Ang mga tao na lang ang pasagutin nila at dapat nakikita na nila ngayon kung gaano kadali ang mga tao sa ginawa nila. Unang-una sa akin, sa impeachment at sa pag-kidnap nila kay President Duterte. Tanungin nila ang mga tao, maiintindihan nila, naiintindihan ng mga tao at napapakita nila yun sa galit nila ngayon. Ang sinasabing planong pagpapabagsak ay mula sa pahayag ni Senator Amy Marcos kasunod ng ikatlong pagdinig na isinagawa ng Senate Committee on Foreign Relations. Kaugnay ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagsuko sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa senadora, malinaw na nais pabagsakin ng gobyerno ang mga Duterte, bagay na dinepensahan ng palasyo. Hindi na po siguro katakataka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinyon. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinyon. Sa kasalukuyan nananatili si dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague, the Netherlands. At ang kanyang anak na si VP Duterte ang kasalukuyang nag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa para magpasalamat sa mga patuloy na nagmamahal at sumusuporta hindi lang sa kanyang ama kundi sa kanilang pamilya. Jed Naresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na mayroon umanong listahan ang International Criminal Court o ICC ng mga susunod na huhulihin kaugnay ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, kabilang siya sa mga nasa listahan, pati na rin ang ilang kalyado ng kanyang ama. Dagdag pa ni VP Duterte, sinubaybayan ng ICC ang ilang pag-uusap sa pagitan nila ni dating Pangulong Duterte tuwing bibisita siya sa detention facility. Yes sir, naa ko sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga
nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Naniniwala ang isang senador na ang mga issue gaya ng China trolls, 20 pesos kada kilong bigas at ang usapin sa West Philippine Sea ay pawang mga panlilihis lang ng pamahalaan para pagtakpan ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, kaduda-duda naman para sa National Task Force on West Philippine Sea ang timing ng mga naglabasang balita sa umano'y pag-okupa ng China sa Sandy Cay. Narito ang report ni Benedict Samson. Isang communication plot ang inilunsad ng administrasyon upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pahayag ni Senador Amy Marcos na anyay natanggap ng kanyang komite, ang Senate Committee on Foreign Relations. Isaan niya itong concerted effort na tatakbo ngayong linggo hanggang sa mga susunod pa. The committee received information that the administration has launched a communication plan to divert this week and the following weeks, divert the attention of the people from the arrest of PRRD to the issues in the West Philippine Sea and the alleged China troll farms. Perhaps not expecting the political backfire, there is now an effort to suppress news and information. Kabilang din dito ang mga usapin kaugnay ng West Philippine Sea, troll farm ng China at ang 20 peso rice ng pamahalaan. Samantala, nagdududa naman ang National Task Force on West Philippine Sea sa timing ng paglabas ng China sa ginawa umano nitong pag-okupa sa Sandy Cay na tinatayang nasa 3 kilometro ang layo sa Pag-asa Island. Ayon kay National Security Council, Assistant Deputy General Jonathan Malaya, alam ng China na malapit na ang eleksyon sa Pilipinas. Some people have said that it's a way to distract the public from the allegation that the Chinese embassy is funding trolls in the Philippines to influence the political discourse. But to me, it also validates the findings of the security and intelligence sector. It also validates our position that they are attempting to influence our elections. Nananawagan din ng NTF-WPS sa publiko na huwag paniwalaan ang balita na naangkin na ng China ang Sandy Cay. So right now, they are starting with the misinformation, telling the world, convincing the international community that they have already seized Pag-asa Case 1, 2, and 3. So we're here to debunk that and to assure the public that we have not lost the Pag-asa case. There is no occupation of the Pag-asa case. Sandy Cay, maliit lang ito na feature, buhangin lamang, it will not even sustain life. But on that cay will rest our sovereignty, on that cay will rest the effort of every Filipino. Ipaglalaban natin yan sapagkat yan ay atin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na pinatulan ng ilang Manila re-electionist ang mga patutsada sa kanila ni Vice President Sara Duterte. Gayunman para sa isang makabayan black solon, paghihiganti umano ang ginagawa ng Vice Presidente laban sa mga kongresistang nag-impeach sa kanya dahil sa issue ng questionabling paggastos sa confidential funds. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Ilang Manila re-electionists ang tinuligsa ni Vice President Sara Duterte nang mangampanya ito sa Maynila noong nakalipas na linggo. Kabilang sa binato ng maanghang na salita ng Vice Presidente, sina Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Manila 6th District Representative Benny Abante. Pare-parehong re-electionists ang tatlo na kabilang din sa bumoto ng pabor sa impeachment ng Vice Presidente sa Kamara. Sagot ni Congressman Valeriano, kahit araw-arawin ni VP Sara ang panlalait sa kanya, hindi anya nito mabubura ang serbisyong naihatid nito sa ikalawang distrito ng Maynila. Nag-ugat sa privilege speech ng kongresista ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa umunay questionabling paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente at Department of Education nang ito pa ang kalihim ng kagawaran.
Si Congressman Chua naman, na chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, iginiit na nakafocus lang siya sa pangampanya sa Maynila. Hindi rin umano siya susuong sa negative campaigning dahil walaan niya itong maitutulong sa publiko. Wala namang sagot si Congressman Abante sa pagkondena sa kanya ni VP Duterte. Nagbunga ng impeachment case laban kay VP Duterte ang ginawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at inaasahang sa Hulyo uumpisahan ng Senado ang paglilitis laban sa kanya. Samantala, para sa isang makabayan block solon, paghihiganti umano ang ginagawa ng Vice Presidente na pangampanya laban sa mga kongresistang nag-impeach sa kanya dahil sa issue ng kwene-kwestyong paggastos sa confidential funds. May mensahe rin ito para kay VP Duterte. Well, stop being childish, no? Ang payo ko na lang kay VP Sara Duterte at talaga namang ito ba ay part ng kanyang revenge or paghihiganti ng pag-question, no, ng mga kongresista tungkol doon sa confidential funds. Totoo naman talaga no, na ginastos niya in 11 days yung 125 million na confidential funds. Una nang ipinahayag ni VP Duterte na hindi dahil sa hindi niya maipaliwanag ang issue ng confidential funds, kundi dahil ayaw niyang sagutin ang mga kongresista kaugnay nito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang National Security Council o NSC na pangalanan ang mga kandidatong sinusuportahan umano ng ibang bansa. Ayon kay Castro, dapat makapagsagawa ng malalimang investigasyon sa alegasyong panghihimasok ng dayuhan sa halalan ng Pilipinas. Ang komentong ito ni Castro ay kasunod ng pahayag ni NSC Director General Jonathan Malaya na may mga indikasyon umano ng information operations ang Chinese state-sponsored entities sa Pilipinas. Yung nangyaring investigation sa Senate ay dapat pangalanan ng NSC, no, yung sinasabi nilang mga kandidato na sinusuportahan or influenced by the other country, no, kung China man yan, whether kung ito ay suportang material, suportang mga disinformation against doon sa mga kalaban noong mga kandidatong sinusuportahan ng China. Itinaas ng mga otoridad ng Pilipinas ang watawat ng bansa sa Sandy Cay nitong Lunes bilang pagpapakita ng soberanya at pagsagot sa pag-aangkin ng China na kontrolado na nila ang lugar. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, saklaw ng Sandy Cay ang 12 nautical miles mula Pag-asa Island sa West Philippine Sea at malinaw itong bahagi ng teritoryo ng bansa. Kasama sa operasyon ng Philippine Navy, Coast Guard at PNP Maritime Group sa mga Cay ng Pag-asa 1 hanggang 4. Ito yung matapos sabihin ng China Coast Guard na 6 na Pilipino umano ang iligal na pumasok sa reef na tinatawag nilang Chishen Reef at naglabas sila ng larawan bilang ebidensya. Itinanggi ito ng Philippine Navy at sinabing bahagi lamang ito ng disinformation campaign kasabay ng mga isyong kinakaharap ng China sa umano'y espiya at troll farms sa Pilipinas. Dumating ngayong araw sa bansa ang Commandant ng Japan Coast Guard na si Seguchi Yoshio para makipagpulong sa counterpart nito na si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Galvan. At para sa iba pang mga detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano ang mga tinalakay sa isinagawang bilateral meeting ng dalawang mataas na opisyal ng Japan at Philippine Coast Guard? Magandang umaga, Ella. Ito nga, ayon nga sa PCG, itong pagpunta ng Japan Coast Guard Commandant na si Admiral Seguchi Yoshio ay patunay lang nila ng mainit na ugnayan ng dalawang Coast Guard. Isang arrival honor ang iginawad ng PCG kaninang alas 9 ng umaga pagdating ng JCG Commandant na dito nga sa PCG National Headquarters.
Matapos ang pagsalubong ay nagtungo ang dalawang mataas na opisyal para sa isang closed-door meeting. Dito maaaring talakayin ang pasasalamat ng PCG sa JCG sa patuloy nitong pagtulong sa Pilipinas, maging ang mga trainings na isinasagawa ng Japan Coast Guard sa mga tauhan ng PCG. Matapos ang pagpupulong ay nagtungo naman sila sa 97-meter vessel na BRP Teresa Magbanua, ang isa sa pinakamalaking barko ng PCG. Sa ngayon ay katatapos lang ng isinagawang inspeksyon ng komandant ng dalawang komandant dito nga sa pinakamalaking barko at nagsagawa nga ng pagpapalitan ng sombrero bilang tanda ng mainit na ilang pagkakaibigan. At yan mo ng ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Napanatiling ligtas at walang nasaktan sa isinagawang 5 araw na multilateral maritime exercise ng tropa ng Estados Unidos at ng hukbong dagat ng Pilipinas. Hindi rin nagpaapekto ang mga air at surface assets ng Philippine Navy hanggang sa matapos ang pagsasanay ng mga sundalo kahapon. Naritong report ni Nestor Torres. Tinapos na ang araw na Multilateral Maritime Exercise o MME sa karagatan ng West Philippine Sea kahapon, pero hindi naging balakid sa tropa ng US, Philippine at maging ng Japan Navy ang namataang barko ng China kamakailan sa Bulinaw, Pangasinan. Ayon kay Commander John Cruzada, Commanding Officer ng BRP Ramon Alcaraz P-16, hindi sila apektado kahit may Chinese vessels visibility sa kanilang ginawang pagsasanay. Ang importante pa rin ay ituloy at mapanatili nila ang pagsasanay ng ligtas at maayos. The safety and security of all Philippine and allied naval assets participating in the exercise remains as the Philippine Navy's top priority. Katunayan nito sa huling araw ng pagsasanay ng MME ng Casualty Evacuation o CASEVAC. Walang nasugatan o nasaktan sa kanilang ginawang senaryo. Dito nilapatan ng first aid at sinakay sa helicopter papuntang Naval Station sa La Union ang dalawang umaktong pasyente. Pasado alas 11 nga nang makabalik na nga itong aircraft ng Philippine Navy kung saan nga ay kukunin naman yung isang casualty dito sa BRP Ramon Alcaraz at dadalhin uli at sasakay dito sa helicopter. SOP at pagsasanay sa ating mga kasundaluhan, lalong-lalo na po sa barko at sa ating helicopter, kung paano po mag-transport ng isang pasyente galing po sa barko papunta po sa isang treatment facility on land. Samantala, ang nasabing Joint Maritime Combined Exercise ng US at ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, ang pagsasanay ay nagpataas din sa moral ng mga kalahok. At the end of the Philippine Navy, lalong-lalo po yung ating mga personnel, this is a great avenue for them to enhance their skills and most especially to build up their confidence and in the conduct of different naval operations. Samantala, ngayong umaga, inaasahan ang pagdaog ng barko ng BRP Ramon Alcaraz P-16 sa Soiltech Pier sa San Fernando City, La Union, matapos ang 6 na araw na paglalayag sa dagat. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibinunyag ngayon ni Senator Amy Marcos ang mga natuklasan sa investigasyon kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos ang 3 pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa pag-aresto at pag-turnover sa dating Pangulo sa kustodiya ng International Criminal Court. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano-ano ang mga naging findings ni Senator Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Bernard, 3 further findings ang nilahad ni Senador Amy Marcos matapos nga ang 3 pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Kaugnay ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagsuko sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC.
Una sa mga findings na inihayag ni Senador Amy Marcos ay ang politically motivated ang pag-aresto kay dating Presidente Duterte. Inilahad nito ang malinaw na pattern ng major political incidents sa inilabas ng mga pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay ng ICC. Tinukoy din ito na ang pag-aresto sa dating Pangulo ay bahagi ng whole of government effort para pabagsakin ang mga Duterte, habang mayroon din anyang mga magkakaugnay na tangkang pagko-cover up o pagtatakip sa mga detalye at mga motibo sa likod ng pag-aresto. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Kasunod dito ay nilahad ng senadora ang ilang anyay malinaw na batayan na ginagawa ng administrasyon, hindi lang laban kay dating Pangulong Duterte kundi maging sa anak nito na si Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang pagdisiyasat ng Kongreso, partikular na ng House of Representatives sa mga kaso ng extrajudicial killings o EJK simula pa noong Mayo 2024 na pinalawak matapos ang ilang buwan kung kailan nabuo ang House Quadruple Committee o Quadcom. Dumating din anya ang mga kinatawan ng ICC noong October 2024 na sa tulong anya ng gobyerno ay nakalap ang mga dokumentong kailangan para makakuha ang warrant of arrest. Habang nagsagawa din ng sariling investigasyon ang Department of Justice tungkol sa EJK noong Nobyembre. Idinitalye rin ng Presidential Sister ang isa umanong tinaguriang Oplan Horus na layong pabagsakin ang dalawang Duterte. Bernard, sinabi rin ni Senadora Amy Marcos ang kaugnay sa relasyon niya sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sinabi nito na hindi niya ito nakikita ng matagal na at sigurado siya na hindi masaya ang Pangulo sa mga nangyayari at maging si Senador Amy Marcos ay miserable umano sa mga nangyayaring development dito sa kasong ito. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Cadaban Jr. live mula sa Senado. Kailangan na makarating sa mga presinto ang automated counting machines o ACMs bago ang May 1. Ayon sa Commission on Elections, dadaan pa ito sa final testing and sealing bago gamitin sa mismong araw ng halalan. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ano ang mangyayari kung sakaling maantala ang pagdating ng mga ACM sa mga presinto? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon, ayon sa Commission on Elections, on time. O ibig sabihin, nasusunod naman yung panahon ng paghahatid nitong mga automated counting machine sa iba't ibang nilang mga hub sa mga probinsya. At inaasahan, Ella, na on time din itong makakarating sa mga presinto. Mahigit 10 araw na lamang bago ang May 12, 2025 midterm elections. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tapos na ang verification ng mga balota. Samantala, nagpapatuloy naman ang deployment ng automated counting machine o ACMs papunta sa iba't ibang COMELEC hubs sa buong bansa. Dadalhin naman ito, Ella, sa mga presinto bago ang eleksyon. Dagdag pa ni Chairman Garcia, bago ang May 1 ay dapat nasa presinto na ang mga makina o ACM. Maliwanag nito, ito ay bilang paghahanda sa final testing and sealing o FTS ng mga ACM. Target ng COMELEC na gawin ito mula May 2 hanggang 8. Dito ay susubukin sa huling pagkakataon ang mga machine kung gumagana ng tama bago ang eleksyon. May mga boboto rin ng mga totoong botante gamit ang official o FTS ballots. Yan po mga makina ay kaagad isisil muli sa harapan ng mga watchers, sa harapan ng mga observers, at pagkatapos ito po ay ilalagak sa opisina usually ng principal, babantayan ng lahat ng membro ng AFP at PNP kasama yung mga citizens are.
Mayroong 93,629 ACMs o ito yung mga aktwal na gagamitin na makina sa araw ng halalan, samantalang may contingency o backup machines na 16,371 sakaling magkakaroon ng problema sa iba't ibang mga makina sa araw ng eleksyon. Sa kabuuan ay mayroong 110,000 na mga automated counting machines o ACM. Ito ay nirerentahan lamang ng COMELEC mula sa South Korean company na Miro. Pagkatapos nito o pagkatapos ng eleksyon ay isosoli ito ng COMELEC dyan sa Miro. Ibig sabihin, hindi tulad noong mga nakaraang eleksyon, tulad noong VCM, tulad noong PICOS. Sa ngayon kasi ay hawak pa ito ng COMELEC kaya malaki yung gastos nila pagdating sa warehousing. Ito namang advantage nitong ginagawa ngayon ng komisyon ay after election ay isosoli lamang ang makina dito sa Miro. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nagsampa ng disqualification case ang Commission on Elections laban kay incumbent Misamis Oriental Governor at re-electionist Peter Unabia dahil sa binitawang biro sa isang campaign rally. Batay sa dokumentong inilabas sa media nitong Lunes, nagugat ang petisyon sa ginawang biro ni Unabia na umano'y may isang nursing scholarship na pinapaboran lamang ay ang magagandang babae. Naniniwala ang komisyon na nalabag ni Unabia ang Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines sa ilalim ng Resolution 11116. Mahigit sa 200,000 trabaho ang maaaring applyan ng publiko sa darating na May 1 mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon sa pahayag ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, ang nationwide job fair ay isasagawa sa nasa 69 na location sa bansa at aabot naman sa 2,281 employers ang makikilahok. 14 sa mga lugar na ito ay sa National Capital Region. 12 sa mga ito ay magbubukas sa May 1, habang ang 2 iba pa ay sa May 2. Ayon sa DOLE, ilan sa mga trabahong aabangan ay ang mula sa mga sektor ng manufacturing, retail, business process outsourcing o BPO, accommodation at food services at financial and insurance industry. Humihiling ang National Wage Coalition ng katiyakan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Kongreso na may sasabatas ang panukalang 200 pesos na halaga ng dagdag sahod para sa mga manggagawang Pilipino. Samantala, isang malawakang pagkilos ang gagawin ng mga progresibong grupo sa Labor Day kaugnay nito. Mula sa Quezon City, may report si Rosalie Cos, live. Rosalie, mayroon na bang nangyaring dialogo sa pagitan ni PBBM at National Wage Coalition? Bernard, ipinahayag ng mga progresibong grupo na sa loob ng 3 taong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala pang nangyayaring dialogo sa pagitan ng Presidente at ng Philippine Labor Movement. Kaya naman kabilang ito sa dahilan ng isasagawang demonstrasyon ng iba't ibang grupo sa May 1 Labor Day, kung saan tinatayang 10,000 tao ang makikilahok sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pangunahin ding layunin ng pagkilos ay ang pagkalampag ng mga grupo kay PBBM para i-certify na as urgent ang panukalang 200 pesos na halaga ng dagdag sahod sa mga manggagawang Pilipino. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa, pakinggan natin ang panawagan ng mga progresibong grupo. Noong Pebrero nang pumasa sa ikalawang pagbasa dito sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 200 pesos na aumento sa sahod para sa minimum wage earners. Pasado naman ang panukalang 100 pesos na wage hike sa Senado noon pang 2024.
Kapwa nananawagan ng ilang kongresista at senador na i-certify na as urgent ni PBBM ang panukalang wage hike. Sa June 2 ang balik sesyon ng Kongreso bago tuluyang mag-sine die adjournment sa June 14. Sa huling pahayag ng Malacanang, ang direktiba ni PBBM sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay repasuhin ang sweldo ng mga kababayan sa bawat rehiyon. Balik sa Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa Quezon City. Naaresto ang hinihinalang illegal recruiter sa Baras, Rizal dahil sa pag-aalok ng peking trabaho abroad kapalit ng malaking halaga ng pera. Ayon sa mga otoridad, ginamit ng illegal recruiter ang isang religious organization upang makapanloko. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Ikinandado ang isang kapilya sa Baras de Rizal matapos mapag-alamang iligal na nag-aalok umano ng hanap buhay abroad. Kapalit ng trabaho, kailangan munang magbigay ng malaking halaga ng pera upang maproseso ang mga dokumento. Pagkatapos po magsimba, after po ng Sunday service, nag-orient po siya na, yun nga po, nag-offer siya na pupunta daw po sa Japan. Pero tourist visa lang po. Pero nangangako po siya sa amin na pagdating sa Japan, may trabaho po kaming dadatnan doon at ang sahod po namin is 70 to 100,000. Ang binayad po namin, sa amin po magkapatid 40,000, sa iba po 50,000, sa iba 60,000. Isa si Yumi sa 5 complainant na nabiktima ng naturang organisasyon. Anya, noong aalis na sana sila ng Pilipinas, ay inabot sila ng 3 araw sa airport. Bukod sa walang nakabook na tiket, ay hinarang din ng Bureau of Immigrations dahil peking mga papeles ang hawak ng mga ito. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, modus operandi ng illegal recruiter na i-deploy ang mga biktima bilang mga misyonaryo. Siyempre, pag missionary, hindi masyadong uusisiin ng ating immigration. Pero nakita dahil na-flow, dahil nung ma-interview, papunta sa abroad pero magtatrabaho. Sa isinagawang entrapment at closure operation ng Department of Migrant Workers at National Bureau of Investigations, nasa kote ang hinihinalang suspect sa mismong kapilya. Kayo ang lumapit sa simbahan, kayo ang nagpahamak dito na mag-ina. Hindi ko kayo kilala na lumapit dito nga nagmakaanga. Tapos may binayaran ako dito na kahit piso wala po akong hiningi. Paalala ng DMW, delikado para sa isang overseas Filipino worker na umalis ng bansa na hindi dumaan sa tamang proseso at walang wastong dokumentasyon. Buhay ang kapalit po noon kapag nagkamali. So yun po yung ating isinadang-alang, yung pamilya at buhay po ng ating OFW. Samantala, hihinga naman ng affidavit ang mga complainant upang formal na masampahan ng kasong kriminal ang hinihinalang illegal recruiter, habang bibigyan naman ng financial at livelihood assistance ang mga nabiktima nito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsampa ng tax evasion complaint sa Department of Justice ang Bureau of Internal Revenue o BIR ngayong araw. Ito'y laban sa 3 umano'y illegal na vape business na umiiwas sa pagbabayad ng buwis. At para sa detalye may report si Jed Resina live. Jed, anong mga kumpanya itong inirereklamo ng BIR kaugnay ng pag-iwas nila sa pagbabayad ng buwis? Bernard, ang mga kumpanyang inireklamo ng Bureau of Internal Revenue sa DOJ ngayong araw ay may brand name. Kawanihan ang mga ito ay nadiskubre nilang umiiwas sa pagbabayad ng buwis. Aabot sa 8.7 billion pesos ang kabuang halaga ng buwis na umano'y iniiwasang bayaran ng ilang malalaking negosyong nagbebenta ng vape products sa bansa. Kaya't ngayong araw, formal nang naghain ng tax evasion complaint ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice laban sa mga kumpanyang may brand name na Slava,
Dencat at Snare. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., matagal na nilang binalaan ang mga nagnanais pumasok sa vape industry na magrehistro at magbayad ng tamang buwis. Sasagawa tayo ng mga covert operations, tinitingnan natin at sinusubaybayan natin yan. At nung ni-raid natin, confirmed yun na hindi bayad ang excise tax nitong mga produktong ito. Kaya naman nung kinonfiscate natin yung produkto at ngayon na nagsampa tayo ng kaso, confirmed po ito na importer po sila at lahat ng mga pumasok na mga vape products dito sa atin ay hindi bayad ang excise tax at walang mga kaukulang stamps. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng BIR laban sa mga illicit vape traders, katuwang ang mga sunod-sunod na raid na kanilang ginagawa. Panawagan din ng kawanihan sa publiko na i-report ang mga tindahang sangkot sa bentahan ng smuggled o hindi rehistradong vape products. Dagdag pa ng BIR, pananagutin din maging ang mga promoters at advertisers na sangkot sa pagpopromote ng mga vape brand na hindi lehitimo o hindi tax compliant. Nagpaalala rin si Commissioner Lumagi Jr. sa lahat na huwag nang antayin ang ganitong reklamo bago tumugon sa tamang pagbabayad ng buwis. Bernard, sinabi rin ng Bureau of Internal Revenue kanina na tuloy-tuloy yung kanilang mga operations o yung hakbang na kanilang ginagawa upang masiguro na ang mga korporasyon, business o mga individual ay nagbabayad ng tamang buwis upang masiguro na ang mga tax ay napupunta sa mga proyekto ng gobyerno. Ayan muna update, balik sa iyo Bernard. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Maynila. Patuloy ang quality assessment ng National Food Authority sa mga bigas na nasa warehouses maging ang mga nailabas na. Pagtitiyak ng ahensya pasok sa kalidad ang ibebentang 20 pesos na bigas sa publiko. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, wala naman anyan dapat ipangamba ang publiko sa kalidad ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas na proyekto ng pamahalaan. Ayon pa sa opisyal, mayroon talagang posibilidad na ang daan-daang milyong sako ng bigas na matagal nang nakastock ay magkakaroon ng deterioration o pagkasira. Ngunit sisiguraduhin nilang pwede pa itong i-consume o ligtas pang kainin. Dapat hindi na pumasa, hindi na natin yan i-release. So far, maganda naman ang quality assessment natin. No? Meron talagang katiting na deterioration. But as to fit for human consumption, super fit for human consumption yan. Ginagawa natin lahat ng testing para ma-assure yan. Pinapayuhan ng Department of Health ang publiko sa mga lugar sa Rizal at Quezon City na i-monitor ang Air Quality Index kaugnay ng napaulat na haze o hindi magandang kalidad ng hangin. Ayon sa ahensya, ang PM10 na kalidad ng hangin ay nagdudulot ng problema sa upper respiratory tract tulad ng sinuses at pangangati ng lalamunan. Habang ang PM2.5 naman ay maaaring makapasok ng malalim sa baga at maging sanhi ng pag-atake ng hika at maaaring pagmulan ng problema sa cardiovascular system. Abiso ng ahensya, ang mga individual na sensitibo sa polusyon sa hangin tulad ng mga may hika, emphysema, chronic obstructive pulmonary disease at mga katulad na kondisyon ay dapat naka-standby ang kanilang mga gamot. Para naman sa iba pang individual o pangkalahatang publiko, pinapayuhang manatili na lang sa bahay upang maiwasan ang paglantad sa haze o maruming hangin. Pero kung hindi maiwasang lumabas, ay magsuot ng face mask. Nadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang lumikas kasunod ng pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan sa probinsya ng Sorsogon. Sa ngayon ay nakahanda na rin ang iba pang evacuation centers sakaling kailanganin ding lumikas ng iba pang mga residente. Mula sa Huban, Sorsogon, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, bakit mas dumami pa yung mga lumikas na pamilya? Tuloy-tuloy pa rin ba yung paglabas ng abo mula sa Bulkan Bulusan?
Yes, Ella, ayon sa mga otoridad dito, nakalalanghap pa rin ng abo mula sa Bulkan Bulusan ang ilang mga residente, partikular dyan sa barangay Puting Sapa na pinaka-naapektuhan ng ashfall dahilan para lumikas ang mga ito kagabi. Patuloy pang tumataas ang bilang ng mga displaced families na naapektuhan ng pagputok ng Bulkan Bulusan kahapon April 28. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Huban, mula sa 19 na pamilya, ngayon ay nasa 76 na pamilya na o katumbas ng 266 na individual ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa Huban Evacuation Center. Ang problema, Ella, nasa 55 pamilya lamang ang kapasidad ng evacuation center, kung kaya naokupa na din ng mga lumikas na pamilya ang mga classroom ng Jose Alindugan Elementary School bilang karagdagang masisilungan ng mga apektadong residente. Kahapon po ng hapon, dahil nga may tinawag sa amin na may mga nagkailang residente na nahihirapang huminga, dala na din na hindi pa natatapos yung clearing doon mismo sa barangay. I mean, yung barangay na yon ay meron pa ding mga abo sa kanilang barangay na kung saan pwedeng maging dahilan ng medical condition. Ella, bilang antisipasyon sa sitwasyon, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang bayan ng Huban na may nakastandby na silang malalaki at additional evacuation center sakaling magtuloy-tuloy pa ang pinapakitang aktibidad ng Bulkan Bulusan. Actually, dalawa yung evacuation center ng Huban. Meron pa kami isa sa may barangay Katanagan. So yun ay naka-standby ngayon at yung malaking Huban Gymnasium namin ay naka-standby din yun. Kaugnay nito, Ella, patuloy naman ang pagdating ng ayuda mula sa lokal at national government para sa mga naapektuhang pamilya. Unang tinungo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para mamahagi ng family food packs ang mga barangay ng Bacolod, Puting Sapa at Buraburan na pinaka-naapektuhan ng ashfall. Dumating din ang mobile kitchen ng DSWD para mamahagi ng hot meals sa mga nasa evacuation center. Samantala, Ella, sa pinakahuling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nakapagtala ng isang phreatic eruption ang Bulkan Bulusan na tumagal ng 24 na minuto sa nakalipas na 24 na oras. 89 na volcanic earthquake din ang naitala ng kabilang na ang 2 volcanic tremors na tumagal naman ng 1 hanggang 2 minuto. Aabot pa rin ng 30 tons a day ang inilalabas na sulfur dioxide ng bulkan na umaabot ng 4,500 na metro ang taas na pinapadpad sa kanluran timog kanluran ng bulkan. Dahil dito mahigpit na pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer danger zone at 6-kilometer extended danger zone ng Bulusan. Bawal din magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan. Ella, kanina dumating din si DSWD Secretary Win Gatchalian para tiyakin na natutugunan ng ang mga pangangailangan ng mga displaced families na naapektuhan nga ng pagputok ng Bulkan Bulusan. Yan muna ang update mula dito sa Huban, Sorsogon. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Nasa 5,000 police personnel ang ide-deploy sa lungsod ng Davao na magiging katuwang sa pagbabantay at pagpapatupad ng seguridad para masiguro ang payapang halalan sa darating na Mayo. Mula sa Davao City, may report si Gladys Wabi live. Gladys, may mga naitala na bang election-related incidents dyan sa Davao City? Bernard, halos 2 linggo na lamang bago isagawa ang national at local elections. At ayon nga sa Davao City Police Office, wala pa silang naitatalang anumang election-related incident dito sa lungsod. At nais nilang mapanatili ang ganitong sitwasyon na payapa hanggang sa matapos ang halalan gaya sa mga nagdaang eleksyon sa Davao City. Tinatayang 5,000 police personnel ang ipakakalat sa Davao City sa nalalapit na national at local elections. Ang mga ito ay tutulong sa pagbabantay sa mga police precincts at mag-i-escort sa election paraphernalia. Sa inilatag na safety nets at seguridad sa Davao City at sa buong Davao Region, walang namomonitor ang pulisya na private armed groups.
Sa pinaigting pa na police visibility at patuloy na operasyon laban sa anumang kriminalidad, mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang mga gang, gun for hire groups at goons na nagagamit at posibleng gamitin ng mga politiko o kumakandidato. Bagamat hindi kabilang sa area of concerns ang Davao City, sinabi pa rin ng PNP PRO 11 na binigyan ng security ang mga tumatakbo, high profile o hindi man ang isang kandidato. Ganon din ang mga election officer upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa election season. Bernard, yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo dyan. Maraming salamat, Gladys Tuawi, live mula sa Davao City. Nagbabala ang Philippine Consulate sa Vancouver, Canada laban sa mga individual na ginagamit ang konsulado para magsimula ng fundraising campaign, partikular na para umano sa mga biktima ng Lapu-Lapu Day attack nitong nakaraang Sabado. Ayon sa konsulado, may ilang individual na gumawa ng GoFundMe pages para makalikom ng pera gamit ang screenshot ng official message ng konsulado bilang backdrop. Itinanggi ito ng konsulado at sinabing hindi ito nag-set up ng anumang GoFundMe account para sa nangyaring trahedya. Dumarami ang tutol sa pagpapatakbo ni billionaire Elon Musk sa Trump administration on initiative na Department of Government Efficiency o DOEG, ang grupo na layong alisin ang government waste, fraud at fund abuse sa pamahalaan. Ayon sa latest Washington Post, ABC News at Ipsos polls, bumagsak ang approval rating ni Musk sa 35% habang umabot na sa 57% ang disapproval ratings nito mula sa dating 49%. Ayon pa sa survey, 60% ng mga Amerikano ang nagsasabing sumosobra ang Trump admin sa pag-layoff sa mga government workers, habang 66% ang tutol sa pagpapasara ng Pangulo sa Department of Education. Samantala, 77% ng mamamayan ang tutol sa ginagawang funding cuts ng pamahalaan sa mga universidad na tutol sa pulisiya ng Trump administration. Nanindigan naman ang White House na tinutupad lamang ng Trump administration ang kaniyang mandato na alisin ang mga pag-aaksaya ng pondo at gawing mas mabisa ang federal agencies, kasama na ang pagtanggal sa probationary employees. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Mateo Kapitulo 7, versikulo 7 na nagsasabi, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVZ News may balita sa mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.